Good morning! 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 Salamat ulit sa isang linggo na pinagkaloob sa atin. By the way, ito po ang last Sunday ng July. Okay, so next week ay August na. So tayo po ay nasa ikawalong buwan na ng taong ito. Isang buwan na lang, bare months na. At matatapos na ang 2025. Ano po? Pero salamat sa Panginoon sapagkat sa nakalipas na 8 buwan ay alam ko po na inyong naranasan, nakita ang pangunguna, ang pag-ibig, ang provision ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. At akin din pong sinisigurado na ito pong ating mga pinag-uusapan tuwing linggo. Alam ko po na ito'y nangungusap sa inyo at ito po ay nagiging ilaw at gabay po natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Kaya sa ating pong pagpapatuloy, sa ating pong pag-aaral ng kanyang salita, ating pong sabay-sabay na basahin nakalagay sa John chapter 4 verses 34 and 35. John chapter 4 verses 34 and 35. Basahin mo natin ito sabay-sabay. Ready? Begin. My food, said Jesus, is to do the will of Him who sent me and to finish His work. Though you have saying, it's still 4 months until harvest, and then open your eyes and look at the fields, they are ripe for harvest. Pagpalain po ng Panginoon ang pagbabasa ng kanyang salita ay may panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po Panginoon sapagkat Ikaw ang may kontrol ng lahat ng mga bagay. Walang nangyayari sa amin ang hindi mo alam. Ito man ay masama o mabuti. Pero isa lang kasiguruhan namin, Panginoon, ayon sa iyong salita, lahat na nangyayari sa amin ay para sa ikabubuti namin, Panginoon. Kaya Lord, sa amin po pag-aaral ng iyong salita, tulungan mo kami na minsan pa ay makita namin ang inyong pong kalooban, makita namin, Panginoon, ang direksyon na gusto mo na daanan namin. At tulungan mo kami na magkaroon ng mapagpakumbaba at masunurin na puso sa umagang ito. Upang ang lahat ng maririnig namin, Panginoon, ito itanggapin namin na makakabuti sa amin at ito, Panginoon, ay ating gagawin. Tulungan mo inyong lingkod, hindi sapat ang kanyang karunungan, kaya ikaw po ang magkaloob nito. At ikaw ang mangusap sa pamamagitan ng inyong lingkod. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa mga mahilig po maglaro ng basketball at mahilig manood ng basketball, ang nag-champion sa All Filipino Cup ay hindi rain or shine, kundi San Miguel. San Miguel Beer. No, hindi ko na tinapos yung laro sapagkat alam kong panalo na sila. At ito po ang kanilang pang-11 na All Filipino Crown. At ang sabi po ng mga PBA aficionado o aficionado, ito daw po ang pinaka prestigious, no, na kumbaga conference sapagkat all Filipino, walang import, no? Kaya pagka nanalo ka daw dito ay talagang masaya, no? Masigla ang lahat. At yun nga po, ito ang pang-11 na ng San Miguel, no? At ito daw ang kanilang 30th trophy, no, overall. Imagine, 30 na yung kanilang trophy simula sila ay sumali, no, sa PBA. At alam mo ninyo, every time na may nananalo, ang laging naiisip ng mga talo, paano kaya manalo? Diba? Paano kaya tatalunin sila? Paano kaya paano kaya darating din sa panahon na kami ang tatanggap ng championship trophy? Di ba ba? Kahit sa school natin, no? Pagka yung ating mga kaklase, sila yung nakakapasa, tapos ikaw lagi kang bagsak. No? Maawa ka sa sarili mo, pero ang maiisip mo, paano ba pumasa? No? Paano ba makakapasa? Paano kaya sa end ng, katulad nila, sa end ng conference nila, sila ang panalo. No? They are the last team standing, ika nga. Okay? Ang sabi po nung kanilang coach, si Leo Ostria, matagal po siyang naging coach, pero dahil sa hindi na sila nananalo, pinalitan siya. So nagkaroon siya ng, hindi siya naging coach, kundi consultant siya for 2 years. No? And then, nung hindi na nananalo yung coach nila, siya ulit ang ipinalit. At nung pinalit na nga siya, nanalo ulit siya. So ang tanong sa kanya,
paano mo nagawa yun? Paano mo ginawa bilang coach na itong multi-talented na team na ito ay nagawan mo ng chemistry, no? At naipanalo nila yung laban. Ano po? Sabi niya, nung 2 years na hindi ako coach, ako ay nag-observe sa FIBA. No, yung FIBA, ito po yung International Basketball Games. Ano po? Iba-ibang mga bansa. So, bupo daw siya, inobserbahan niya kung ano yung sistema nila, lalo na yung depensa nila. Sapagkat meron pong basketball lingo na defense wins championship. No? Pag magaling dumepensa yung iyong team, hindi lang sila mananalo every game, kundi mananalo sila ng championships. At nakita niya yung sekreto ng iba-ibang teams. No? Kung na internationally, kung paano sila nananalo. At yun ang in-apply nila unti-unti dito daw sa San Miguel. Ang una, bawat isa kinausap niya kung ano yung dapat mong maging role. No, ano pag pinasok kita, anong gagawin mo? Ito lang yung gagawin mo. No? At ganyan nga ang nangyari. At ang sabi niya, naging effective, no? Yung pagtuturo namin sa kanila. No? Sapagkat itong mga players na ito ay nakinig dun sa instruction ng coach. No? Meron silang goal, no? At para maabot nila yung goal na yun, ganito ang dapat gawin. Kaya nakarating sila. Okay? Kaya ganito ang ending. Tandaan natin ito mga kapatid. Basta ang isang grupo, no, ay focus sa kanilang goal at ginagawa nila lahat ng paraan para maabot yun, madalas, ano po, maganda po ang resulta. Ganun din po sa ating pong paglilingkod sa Panginoon, no po, sa ating pong pagsasama-sama, no, sa ating pong paglilingkod sa paggawa ng pinapagawa sa atin ng Panginoon. Kung alam po natin kung ano yung dapat natin gawin at ginagawa natin lahat ng paraan para maabot yung dapat natin gawin, ay madalas or sigurado na maganda po ang magiging resulta din. Ang tema natin ngayong buwan na to, ready, set, go. Ano? Bakit ready, set, go? Sapagkat marami na tayong natutunan tungkol po sa tema natin ngayong taong ito. That together, waiting, working, and winning souls. Ano po? So marami na tayong mga scriptures na pinag-aralan kung bakit kailangan natin gawin ito, kung bakit kailangan ma-involve po tayo. Ngayong July, mga kapatid, nawa ay itong ating pinag-uusapan ngayon ay mag-motivate sa atin to apply everything that we have learned so far. No? Tayo po ay kumilos na. No? Yung ating mga natutunan, sabi nga, lagyan mo na ng paa. No? Pakilusin mo na siya. Kasi hindi yan magiging effective yung mga alam mo, yung mga natutunan mo, yung mga training mo, hanggat hindi mo yan ini-apply. No? Hanggat hindi mo yan sinusubukan. Okay po? So, yan po ang gusto nating matutunan ngayong pong July. Kaya noong second Sunday, it is time to work together. No? Hindi lang it's time to work, but it's time to work together. No? Marami po sa mga gawain, kaya hindi nagpaprogress kahit na maraming nagpupursige na ito ay magawa sapagkat marami ang hindi sumasali. Marami ang hindi sumasama. Yung kasama lang sa plano, pero hindi kasama sa trabaho. Okay? Dahil nga tayong karamihan sa atin ay mga taga Mindoro, so sa amin noon, mga bata pa kami, isang malaking katuwaan sa amin yung isasama ka pagluwas ng Maynila. Tuwa kami noon, parang mag-abroad. No? Pagka pupunta ng Maynila. Okay? So one time, ay naghanda yung aming mga parents na luluwas sila sa Maynila dahil may pupuntahan sila. Sabi ko, sasama ako. Sasama ako. Hindi sila sumasagot. So akala ko, pwede. So naligo na ako. No? Hinanda ko na yung damit ko. No? Na sinuot ko na handa lang. Tapos, paglabas ko ng kwarto, nakasakay na sila ng tricycle.
No, papunta na silang pier. So habol talaga ako, iyak talaga ako. No? Sabi ko, bakit ba't hindi ako sinama? No? So yung sinasabi lang, kasama lang sa gayak. Pero hindi kasama sa lakad. Okay? So mga kapatid, sana hindi tayo ganun. Na tayo ay sa gayak lang o sa pagpaplano lang. Sana sa ating pag-apply, no? Sa ating paggawa nito, tayo pong lahat ay sama-sama. Huwag kayong magpaiwan. No? Huwag kayong magpaiwan. Huwag niyong hayaan na sila lang. No? Sumali po tayo. Sapagkat mga kapatid, naniniwala ako ngayong umaga na ang Panginoon, tinuruan niya tayo. No? Binigyan niya tayo ng lakas. No? Karunungan para magampanan itong gawain ng Panginoon na binibigay niya po sa atin. So, yan po ang gusto ko po na matutunan natin. It's time to work together. Let's work together. Ano po? Sama-sama po tayo. And then last week, the joy will keep us working together. Ang kagalakan, no? Ang kasiyahan, no? Ay magpapanatili sa atin na gumagawa ng sama-sama, mga kapatid. Sapagkat marami sa atin, ano po, marahil ay aminado kayo, ako aminado din dito. Marami sa atin magaling lang sa simula, no? Excited pagkasimula, talagang go, no? Pero pagka dumating na yung mga difficulties, no? Pagka dumating na yung mga challenges, pag dumating na yung mga conflicts, unti-unti na rin nagda-die down yung inyong joy, no? Unti-unti na rin nag-die down yung inyong excitement. So mga kapatid, importante na magkaroon tayo ng kagalakan sa ating paglilingkod. Sapagkat ang kahulugan ng kagalakan, no? Masaya man, mahirap man, malungkot man, mag-isa ka na lang man na naglilingkod, tuloy ka pa rin. Excited ka pa rin. No? Tuwang-tuwa ka pa rin, no? Sa iyong paggawa. Okay? At yan po ang magpapanatili ng ating pong paglilingkod, ng ating pong involvement sa gawain ng Panginoon, ang kagalakan. Kaya mga kapatid, ipanalangin natin sa bawat gagawin natin, no, ay manatili at lumago yung kagalakan natin. At alam po ba ninyo na nakakahawa pagka yung masaya ka, no? Nakakahawa pagka yung hindi ka mapigilan sa paglilingkod sa Panginoon. At nakakahawa din ang pagpapawalang bahala, no? Pag-iwas at pagiging tamad sa gawain ng Panginoon. Nakakahawa din po yun. No? Bakit siya? No? Bakit ako na lang lagi? Diba? Mga kapatid, joy will keep us working together. At ngayon pong umaga, ang gusto ko pong pag-aralan natin ay let's finish the work well together. Okay? So, simulan na natin, no? Nung second Sunday, ang ating pong pinag-aralan, simulan na natin. Last Sunday, ipagpatuloy natin. Ngayon pong umaga, planuhin natin na tapusin ang ating pong mga gawain. No? Sana yun ang abot ng ating pong pag-iisip. Yun ang abot ng desire ng ating pong puso. That I will finish this work. No? And we will finish this work. Katulad po ng nanalo sa PBA, SNB. No? They plan to work together to reach their goal. So, ganun din po dawa tayo mga kapatid. Ginawa na gawin natin ang lahat, no? Sa biyaya ng Panginoon, sa kalakasan, karunungan ng Panginoon, para maabot natin, matapos po natin yung gawain ng Panginoon na binigay po sa atin. Lalo na ngayong 2025. Ano po? May gawain po na gustong ipagawa ang Panginoon sa bawat isa sa atin. So, kung babalikan po natin itong John chapter 4, ito po ang isa sa mga controversial trip ng Panginoon, no? Nung siya ay nandito. Kumbaga ay itong paglalakbay ng Panginoon, kanyang ministry ito yung parang napataas ang kilay ng mga Hudyo, ng mga
Pharisees, na mga religious leaders. Alam niyo kung bakit? Sapagkat pumunta siya sa Samaria. Okay? At alam po ninyo, noong panahon ng Panginoong Kristo, magkaaway ang mga Samaritans at ang mga Jews. Pero sila ay isa lang ang lahi. Okay? Pare-pareho silang mga Hudyo. Pero, ang tingin nila sa mga Samaritans, mga tao sa Samaria ay second class. Okay? Ang mga Hudyo po ay mga racist. Bakit po sila nag-away? Kasi ganito po ang nangyari. Noong nasakop po ng Babylon at saka ng Assyria ang buong Israel. At noon po, masakop ang isang bansa, lahat ng mga magagaling, no? Lahat ng mapapakinabangan pa ay dinadala nila doon sa kanilang bansa. No? Yung mga wala nang pakinabang, iniiwan na nila. Okay? So, dinadala sa kanilang bansa. So, yung mga magagaling, dinala sa Babylon, dinala sa Assyria. No? Kung maalala niyo si Daniel at saka yung kanyang mga kaibigan, bakit sila nasa Babylon? Sapagkat matatalino sila at mga magagandang lalaki. No? Kung tayo kaya inaandun, iiwan na kaya tayo o isasama kaya tayo. No? Pero, ang sabi dito, ang nangyari dito, yung mga naiwan dito sa Samaria, nag-asawa sila ng ibang lahi. Okay, yung mga nakakapalibot. No? Eh, ang utos ng Panginoon, number 1 na utos ng Panginoon, huwag kayong mag-aasawa ng ibang lahi. Ang kailangan mapangasawa ninyo ay kalahi ninyo. Okay? Kahit na ibang tribo, basta kalahi ninyo. Eh, itong mga Samaritans, no? Dahil sila na nga lang ang naiwan, no? So, yun, nag-intermarry sila. Tapos yun, nanganak na, at dumami na sila. Pagbalik ngayon ng mga Israelites, no, nung sila ay pinalaya na sa Babylon, bumalik na sila. Nakita nila na, iba-iba ng lahi ito. Mixed na itong mga Samaritans. At simula nun, no, ay tinignan nila na itong mga Samaritans na ito ay second class. At ito, worst na ginagawa ng mga Hudyo. So, nakita niyo yung blue line? Yes. Pagpapunta sila sa Galilee, so from Jerusalem, no, pagpapunta sila sa Galilee, shortcut pag dumaan ka sa Samaria, shortcut. No? Pero dahil sa ayaw nga nilang makasalamuha mga Samaritans, naglo-long cut sila. Pupunta sila dito sa Perea, paakyat doon. Kumbaga, mapalayo na sila, magastusan na sila ng malaki, basta hindi ko lang makasalubong or wag lang akong dumaan sa Samaria. Yun po ang ugali ng mga Hudyo. Okay? Pero, ang Panginoong Kristo, kung titignan niyo yung orange line, pupunta siya sa Sychar, sa Jacob's Well. No? Pumasok siya sa teritoryo ng mga Samaritans. At maging ang mga Samaritans, alam nila na gano'n ang treatment sa kanila ng mga Hudyo. Na hindi tayo papansinin ng mga yan. No? Ang tingin ng mga yan sa atin, maliliit. Pero nagulat itong Samaritan woman. Dahil ang Panginoong Kristo nakipag-usap sa kanya. At noon, lalo hindi kinakausap ng mga lalaki yung mga babae. Okay? Ang kinakausap lang ng mga lalaki, kapwa, lalaki. Pero hindi sila makikipag-usap talaga sa mga Samaritan kahit sa lalaki, lalo tigit sa mga babae. No? Katindang discrimination. Pero ang Panginoong Kristo, dito, sa Sychar, sa Jacob's Well, nakipag-usap siya sa Samaritan woman. At itong Samaritan woman na ito, kung babasahin itong John chapter 4, ay hindi siya magagaling sa mararangal na hindi siya marangal na babae. Kumbaga. Sapagkat siya ay nagkaroon na ng ilang asawa, 5 asawa, at yung kinakasama niya ay hindi niya asawa. So talagang no? Kumbaga, sa panahon nila doon, lalo na kung ikaw ay Pharisee, hindi mo kakausapin yung ganung babae.
Lalo na tinuturing nila na ang Panginoong Kristo, He is a good teacher. Dapat hindi niya kinakausap yun, pero kinausap. At sinera niya na ng gospel. No? At yun nga, kung babasahin natin yung buong storya, yung kanyang mga kasamahan ng mga Samaritans ay nakakilala sa Panginoon. Okay? During this time, yung mga apostol ay pinabili ng Panginoon ng pagkain. Habang naging-pag-usap ang Panginoon dito sa Samaritan woman, pinabili niya muna ng pagkain ng mga apostles. Pagbalik nila, tapos na sila mag-usap. At sabi ng mga apostol, Lord, ito ng pagkain. Sabi ng Panginoon, busog na ako. Ha? Busog na ako? Sino nagdala ng pagkain sa kanya? Tapos ito na. Sinabi niya dito sa verse na atin pong binasa, sabi niya, my food, said Jesus, is to do the will of Him who sent me and to finish His work. Ang pagkain daw ng Panginoong Kristo ay gawin ang kalooban ng Panginoon, ang kalooban ng Ama na nagsugo sa Kanya, at tapusin ito. Okay? Pagka sinabing food, ang food, ano ba ang ginagawa sa atin ng food? Ha? Binubusog tayo, no? Pag busog ka, inaantok. It gives us energy, di ba? At kung halimbawa marami ka pang gawin, dapat gawin or tapusin, you need food. You need to eat. No? Para magkaroon ka ng energy to go forward, no? To finish your work. So ngayon pong umaga, nais ko pong tingnan natin ang 4 na prinsipyo na tinuro ng Panginoong Kristo dito po sa mga talatang ito. 3 principles to live by, no? Para matapos natin ang gawain ng Panginoon ng maayos, na sama-sama tayo. Okay? Nasundan niyo po ako. Sana sa ating pong paglilingkod sa Panginoon, hindi lang yung basta na, hindi lang yung pwede na, no? But let us finish well, no? God's work together. Okay? Paano mangyayari? May 4 na principles na atin pong dapat tandaan at gawin. No? Isa puso, isa isip, upang mangyari po ang mga bagay dito. Una, we need to focus on the goal. No? Kailangan tutukan natin, no? Huwag natin kalimutan yung goal natin, no? Yung plano natin. No? Siguro sa ating pong buhay, no? Hindi ko po alam kung kayo ay nagsiset ng goal, no? Na sa ganitong edad, dapat ganito na. May na-share ako sa ating MP3 one time. Meron akong naging kaibigan sa UP Los Baños. Estudyante siya. At ang sabi niya sa akin, ano pa lang siya, 18 years old doon. Ang sabi niya, when I reach 30, I will be a billionaire. Sabi niya ganun sa akin. I will have my first million when I reach 30. So sabi ko, wow, nakakatuwa yung ano mo Parang, sabi ko parang ang ganda rin sana ng no? Magandang pangarap ko yan, So, after that usapan, nakalimutan ko na, after 20 years nagkita kami sa isang buro. Sabi ko, oh Brad, kumusta? Naging millionaire ka ba ng 30 years old na? Sabi niya, bakit mo tinatanong sa akin yan? Sabi ko, sinabi mo yan sa akin nun Kung estudyante ka pa, that you will have your first million when you reach 30. Ay, nalimutan ko na yun. Sabi ko, nangyari ba? Milyonaryo ko na ba ngayon? Sabi niya, hindi. No? Kasi, yun nga, hindi siya nagkaroon ng trabaho after graduation. So, talagang sabi niya, hindi nangyari yung kanyang goal. No? At yun nga, nawala siya sa focus kasi wala nga siyang work. Di ba? So mga kapatid, the moment na mawala tayo sa focus natin, no? Lalo na sa paglilingkod natin, kung hindi mo alam kung bakit ka umakyat sa CGBC satellite, no? Kung hindi mo alam kung bakit niligtas tayo ng Panginoong Kristo, kung hindi natin alam kung bakit tayo nakikinig ng salita ng Panginoon,
Kung bakit tayo umattend sa mga trainings, no? Sa Evangelism 101, hindi natin maabot yung atin. We cannot work together. We will not finish well. Kaya mga kapatid, ngayon po nga umaga, alam nyo ba ang goal ng CGBC Sunrise? No? Ang Panginoong Jesucristo, He was so focused, no, in His goal. No? Sabi niya, my food, said Jesus, is to do the will of Him who sent me and to finish His work. No? Ang aking pagkain, ang nagpapalakas sa akin. No? What keeps me moving is the will of Him who sent me. No? Ang goal ko sa buhay ay gawin, no, tapusin yung kalooban ng nagsugo sa akin. Yun ang goal ng Panginoon. Doon siya ano ba yung kalooban ng Diyos na gawin niya? Ito po. Sa Luke 19:10, basahin niya po natin. Ready? Begin. The Son of Man came and to save the lost. No? Yan po ang kalooban ng Diyos Ama na dapat niyang tapusin. Kaya siya nagpunta dito to seek and to save the lost. Hanapin at iligtas ang mga naliligaw ng landas. Okay? Then, ang sabi pa dito si John 12:49, basahin niya po natin. Okay? Ready? Begin. For I did not speak on my own, but the Father who sent me commanded me to say all that I have spoken. So, lahat pala ng sinabi, lahat ng ginawa ng Panginoon, Jesucristo, ay hindi galing sa kanyang pag-iisip. No? Kundi lahat ng ito, nasabi niya, but the Father who sent me commanded me to say all that I have spoken. Lahat ng ginawa ko, ito ay utos sa akin ng Ama. Napaka-obedient ng Panginoong Jesucristo. Tayo po ba? Kumusta yung pagsunod natin sa ating mga tatay? Masasabi ba natin na sinunod ko lahat ng utos ng aking tatay? Walang palya. Masasabi ba natin yan ngayon? Ang Panginoong Jesucristo, He followed all, no, that the Father has commanded Him to speak, to say, or to do. So lahat, yung 33 years niya dito sa lupa, lahat ng ginawa niya, sinabi niya. Sa lahat ng dapat mong gawin, no? Sa lahat ng gusto ng Diyos na dapat mong gawin, the Holy Spirit will guide you. Okay? At napag-aralan natin many times, no? Ang nakalagay sa Ephesians chapter 1, verse 13, the moment you surrender your life to Jesus, no? The moment na tanggapin mo si Jesus bilang sariling tagapagligtas, tatatakan ka ng banal na Espiritu. Okay? Ang ibig sabihin, lahat ng mananampalataya, lahat ng tumanggap sa Panginoon, lahat ng tagasunod ni Kristo ay merong banal na Espiritu sa kanyang buhay. Ang ibig sabihin, meron tayong guide. Okay? May built-in guide po tayo. Kaya, kumbaga, meron kang pagdidesisyonan, meron kang kailangan pagpasyahan, at kailangan mo ng gabay. Hindi mo na kailangan na, naku, nasa kaya si Pastor Eleno ngayon. No? O ngayon, nasa kaya si Kuya JJ. No? Or nasa kaya itong tao na ito. Naku, hindi ako makapagpasya at hindi ko makakausap itong mga tao ito. You have the Holy Spirit. No? You can ask for help. No? Manalangin tayo sa banal na Espiritu to enlighten us. No? To guide us, to tell us what to do and not to do. Okay? May gabay po tayo dito. Ang ibig sabihin dito, wala tayong may dahilan na hindi po natin matatapos ang gawain ng Panginoon sapagkat meron tayong built-in na guide. No? Na ang gagawin lang natin, sundin natin kung ano yung kanyang prompting, no? Yung kanyang udyok sa atin. Na-experience nyo na po ba yun? Yung talagang, hindi nyo alam, wala kayong mapagtanungan. You have to ask the Holy Spirit to guide you, to help you. Sapagkat, ang sabi niyan, sabi ng Panginoong Jesucristo, He will guide you into all the truth. No? Tandaan natin, ano?
ang banal na spirito, hindi kanya dadalhin sa kasinungalingan at lalo tigit sa kasalanan. Okay? Kaya huwag natin sasabihin na ang Holy Spirit ng ano, kaya ako nagkasala kasi sabi ng Holy Spirit, dito ako pumunta eh. Bad spirit yun. No? Yung naririnig mo pagka ganun ka, doon ka dinala. Okay? Sapagkat ang Holy Spirit, He will always guide you to the truth. Yung tama. Yung katotohanan. Hindi sa kasinungalingan. Okay? Ano pa po? Isa pa? Sabi sa Proverbs chapter 3 verse 6, in all your ways acknowledge Him and He will direct your paths. Okay? Sa New International Version, He will make your paths straight. When you acknowledge, ang ibig sabihin po nung acknowledge ay you submit. No? Talagang hintayin mo kung ano ang direksyon ng Panginoon. And He will direct your paths. Gagabayan ka niya. No? Dadaling ka niya sa tamang daan. Okay po? So, yan po ang nais ko na makita natin. Meron tayong gabay. Dapat sumunod po tayo. Sino yung gabay ngayon? Holy Spirit. At ang trabaho ng Holy Spirit ay gabayan tayo. Okay? The moment you ask for guidance, He will guide us. Sapagkat yun ang kanyang function. Okay? Nasabi mo sa Acts chapter 1 verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Itong banal na Espiritu na nasa atin, hindi lang po tayo gagabayan, bibigyan pa tayo ng lakas para gawin kung anong pinapagawa niya sa atin. So, lugi pa tayo dyan. No? May dadahilan pa ba tayo sa Panginoon na, Lord, kulang yung pinadala mo. No? Lord, hindi ko kaya gawin yung ipinapagawa mo. Totoo yun, mga kapatid. Tandaan niyo ito hindi po natin kayang gawin ang pinapagawa ng Panginoon sa atin. Okay? Bakit natin ito magagawa at bakit natin ito iniutos ng Panginoon? Because God has given us guide and God has given us power through the Holy Spirit. Kaya, humihingi ba kayo ng tulong sa banal na Espiritu? Baka kaya tayo nabibigo, kaya tayo pumapalpak mga kapatid sapagkat hindi natin alam na ang banal na Espiritu ay naninirahan sa atin. And anytime, pwede tayong humingi ng tulong sa Kanya. Okay? So yun po ang una na gusto kong makita natin tungkol sa we need to follow our guide. Hindi lang sa Holy Spirit ang binigay sa atin na gabay. Pangalawa, Holy Scripture. No? Or ang Bible. Okay? Ibinigay ito sa atin ng Panginoon. Salamat sa Diyos sapagkat nabuhay tayo ngayong siglo na to. Di po ba? Sapagkat ngayong siglong ito, sobrang convenient. Lahat na ng convenience ay meron tayo. Lalo na pagdating po sa Biblia. Alam po natin noon na ang mga Bibles ay scroll, no? At ang Bible ay isang diretsyo. Like Book of Matthew, isang diretsyo yan. No? Pero noong 19th century, ginawa ito ng mga chapters, nilagyan ito ng mga verses para madaling hanapin. At ginawa nila itong ganitong libro, ganitong itsura. Hindi na mga scrolls. So imagine ninyo, no? Kung hanggang ngayon, scrolls. No? So isang track. No? Ano yan? Anong laman ng ng track na yan? Bible. Pagka magba-Bible study ka, grabe, no? Isang track lagi yung dala mo. Hindi po ba? Kaya, wala na tayong pwedeng may dahilan na hindi tayo magbabasa. Hindi po ba? Meron na nga sa cellphone ngayon eh. Dati, parang malabong malabong mangyari. No? 20 years ago, imposible mangyari na sa Bible, ang cellphone, makikita mo na doon yung Bible. Talagang nagdadala pa rin tayo. Bakit po inalaw ng Diyos itong technology natin na kumbaga ay maging advanced? Para wala na tayong may dahilan
na hindi tayo yung magbabasa ng Bible. Para wala na tayong may dahilan na hindi natin matatapos ang gawain niya. Sapagkat binigyan niya tayo ng guide, ng Holy Scriptures. Ano bang, paano ba tayo gagabayan ng Biblia? Sabi sa Psalm 119, verses 9 to 11, basahin niya po natin. Ready? Begin. How can a young man keep his faith pure? By guarding it according to your word. With my whole heart I seek thee. Let me not wander from your commandments. I have stored up your word in my heart, that I might not sin against you. Mga kapatid, kung gusto mong makaiwas, magtagumpay sa kasalanan. Sabi dyan, read, you study, you keep His word in your heart. Kasi, ito ang magsasabi sa atin, oops, mali na yung ginagawa ko. Oops, tama yan. Yan ang dapat mong gawin. Kaya mga kapatid, alam niyo po ba, ang mga taong maliligaw ng landas. Kasi ang tanong doon, paano mo nalaman na naliligaw ka ng landas? Ano ang standard? Ano yung sukatan? Ang sukatan ay, pag hindi ka nagbabasa ng Biblia, sigurado, maliligaw ka ng landas. Okay? Sapagkat ang tamang landas ay makikita ninyo sa salita ng Diyos. Sabi dito ni Haring David, no? Paano mapapanatili ng isang kabataan na malinis, no, ang kanyang buhay? Sabi niya, kung ang gagawin niya ang salita ng Diyos na bantay ng kanyang buhay. Okay? And then, sabi dito, I have stored up your word in my heart. Inilagay ko, no, sa puso ko ang iyong salita para hindi ako magkasama. Okay? Paano ba yun? Yung stored up. Pag binuksan ko ba yung mga puso ninyo, anong mga laman yan? Ang ibig sabihin po niyan, minemorize ko to, mineditate ko to, isinapuso ko, at isinagawa ko kung ano yung natutunan ko sa salita ng Panginoon. Okay? Lagi kong binabanggit ito sa Proverbs chapter 15 verse 1. Ang nakalagay po doon ay soft answer is better than nakalagay doon 15:1. A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Okay? So ito pong talatang ito ay napakalaking tulong sa akin, lalo tigit na nung nagkasawa na ako. Yung gentle answer turns away wrath. So pagka nagkakasagutan kami ni Ate Aleli, pag sinusubukan ko yung gentle answer, nagiging gentle kami pareho. Kumakalma, nagiging maayos. Pero, ang sabi doon, but a harsh word stirs up anger. Pagka sinasabayan, nagkakasabayan kami ng harsh words, ay lalong lumalagablab yung away. So sa mga may asawa dito, subukan niyo yun. Gentle answer. Pagka sinigawan ka ng wife mo or ng husband mo, answer gently. Bakit dear? Kalma yun, sigurado. Diba? Parang binuhusan mo ng malamig na tubig. At alam nyo, hindi pa ako nag-miss. Basta ginagawa ko ito. Or yung wife ko ginagawa ito sa akin. Yung gentle answer. Talagang nakakalma. At pagka parehong harsh words, wala rin mintis yun. Lalo kami nagkakalma. So, itong salitang ito ng Panginoon, pagka ito ay nasa isa puso mo, kahit saan ka makapunta, may makaaway ka, may makausap ka na iba ang pananalita. Pagka in-apply mo to, tandaan nyo, ang effect ng lagi, kakalma. Okay? Bakit mangyayari yun? Dahil salita yun ng Diyos. Hindi yan salita ng tao. Hindi yan salita ni Pastor Eleno.
Hindi yan experience lang. Because this is God's Word. And His Word has power. Okay? So, itong mga ito ang dapat mong ilagay sa iyong puso. Hindi ka magkakamali, no? Hindi ka magkakasala pagka ginawa. And then, sabi sa Psalm 119, 105, your word is a lamp to my feet and a light to my path. Napakaganda po ng pagkakasabi dito ni Haring David. Lamp to my feet and light to my path. Sa mga nagdadrive dito, no? Ganito ang ibig sabihin niya. Yung lamp to my feet, pagka kayo nagdadrive at naka-low beam kayo, anong ibig sabihin? Bakit naka-low beam kayo? Ano ang inyong... Yan, yung mga malalapit, yun ang iyong tinitingnan. Di ba? Tinitingnan mo kung baka may lubak sa malapit, o kaya ay may mga matutulis na bagay. Okay? So yun yung lamp to my feet. Ibig sabihin, yung mga malalapit ang tinitingnan yan, ginagabayan yan. Eh ano naman yung light to my path? Ang light to my path naman, ito naman yung high beam. Pagka nag-high beam ang sasakyan, no? Ano ang iniilawan niya? Yung mga malalayo. Saka nagbibigay ng warning doon sa mga malalayo na parating na may makakasalubong sila na sasakyan. Ano po ang ibig sabihin ng light to my path? No? Magiging gabay mo ang salita ng Diyos, magiging ilaw mo ang salita ng Diyos sa mga maiikli mong plano. Okay niyo? At light to my path, sa mga long range na plans mo, you can use the Word of God to guide you. So sa ating po paglilingkod, mga kapatid, sa umagang ito, may mga small plans po tayo. Bawa, may week na to. Ano ang aking gagawin? No? Paano ko ibabahagi ang Word of God? You can use the Word of God to guide you. For the next 5 years, ano ang aking plano? Ano ang plano ng church natin? We can use also the Word of God. And even in our lives, no? Ano gagawin ko sa school? Ano gagawin ko sa work today or this week? We can use the Word of God. May mga decision kayong gagawin during this week. You can use the Word of God. The Word of God can always enlighten us. Yung mga future plans natin, pwede nating konsultahin ang salita ng Diyos. Because this Word of God is designed to guide us. No? Ito po ay manual natin. Kaya kung hindi mo ito binabasa, itong manual ng buhay na binigay sa atin ng Panginoon, hindi ka lang maliligaw ng landas, mapapahama ka pa. No? Matatapos ang buhay mo dito na parang walang nangyari. No? Matatapos ang buhay mo na hindi ka fulfilled. Pudong-pudo ka ng panghihinayang at pudong-pudo ka ng pagsisisi. Bakit? Hindi mo ginawa ang kalooban ng Diyos. Okay? So ito po ang dalawang gabay na makikita po natin, no? Sa ating pong buhay at lalo tigit para matapos natin ang maayos ang gawain ng Panginoon nang sama-sama, kailangan natin ang guide ng Holy Spirit at ng Holy Scriptures. Sabi pa sa Joshua chapter 1 verses 7 and 8, be strong and be very courageous, be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. No? Pag sinabing law of Moses, yan po yung Bible that time, yung 5 books of the Bible. Yun pa lang ang Bible noon. At ang sabi po ng Panginoon kay Joshua, no? Kailangan maingat mo ito na sundin. Dahil pagka ginawa mo yan, no? If you don't turn to the left or to the right, you may be successful. You will be successful. Kahit saan ka magpunta. Sabi pa sa 8, do not let this book of the law depart from your mouth, meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then, you will be prosperous and successful. Dun sa 7, successful lang. Di ba? Pero dito sa 8, prosperous and successful. Magiging sagana at magiging matagumpay ka sa buhay kung iyong hindi lang babasahin, no?
i-meditate mo talaga, nanamnamin mo, at i-apply mo sa buhay mo ang salita ng Panginoon. So again, kung gusto mong maging successful sa buhay na ito, kung gusto mong maging sagana sa buhay, you follow the Lord. You follow His Word. Hindi lang yung gusto mo lang, hindi lang yung kaya mo lang, kundi lahat ng pinapagawa niya. Kasi kung may iniuutos ang Panginoon na hindi mo kaya, the Lord will give us help. Okay? Palalakasin niya tayo. Okay po? So, yun po ang pangalawa na prinsipyo na dapat po natin makita at gawin para matapos natin ang gawain ng Panginoon ng maayos at sama-sama. Okay? Follow our guide. Ang pangatlo, fortify our group. We need to fortify our group. Ano pong ibig sabihin ng fortify? Strengthen. No? Palakasin mo yung grupo. Okay? Huwag mong sirain. Okay? Huwag mong pahinain. Nakakalungkot ang isa sa mga ugali ng mga Pilipino, yung crab mentality. Di ba? Yung talagang ayaw mong makakita ng isang tao na umakasenso. Di ba? Hindi ko malimutan yung kwento ng ate ko. Kami po kasi ay sa mga taga Mindoro dito, doon kami sa Panggalaan talaga nakatira. Sa bukid. No? Nung pinadala ng tatay ko yung ate ko sa Calapan para mag-high school, nagalit yung tiyo. Hinabol siya ng taga, yung tatay ko. Sabi ng tatay ko, bakit mo nga bully yung taga? Sabi niya, ang yabang mo. Bakit mo pinadala yung anak mo sa Calapan para mag-high school? No? Nagmamalaki ka na? No? Marami ka bang pera? May amo ka ba? Nagulat. Sabi lang ate ko, nagulat ako. Ganun ang attitude ng kanyang iyo o ng kapatid ng tatay mo sa kanya. So parang ang gusto nung tiyo ko, lahat sa bukid. Doon mag-aaral. No? Walang pwedeng pumunta sa bayan. Pagka pumunta sa bayan, mayabang. Okay? So may mga ganun kung ganun tayong attitude yung parang kahit sa basketball, nakashoot, no? Ang sabihin ng mga kape, chamba na yan. No? Hindi ba yung galing mo? No? Hirap na hirap tayo magbigay ng appreciation. Di ba? Lagi tayong diskumpiyado. Walang tiwala. Diba? Pero mga kapatid, if we want to reach or if we want to finish the work of God well together, we need to fortify our group. We need to strengthen one another. No? Kailangan nating magtulungan, hindi magsiraan. No? Hindi kailangan tayo maghiwa-hiwalay or magwatak-watak. No? Kung may nakikita tayo na parang naiiwan, no? Hilahin po natin sila. No? Kung meron tayo nakikita na napapalayo, no? Hilahin po natin sila. Let us remind them. No? Kung meron tayong kapatiran na nanghihina, tulungan po natin sila. Okay? Ano po sabi ng Panginoon? It is John chapter 4, verse 34-35. My food, said Jesus, is to do the will of Him who sent me and to finish His work. And then don't you have a saying, it's still 4 months until harvest? I tell you, open your eyes and look at the fields. They are ripe for harvest. Ano po ang ginawa ng Panginoon dito sa mga apostol na ito? How did He fortify His group? Through this verse. No? Sa pamagitan ng dalawang talatang ito. Ang una, at ganito rin po ang pwede natin gawin sa bawat isa atin. First, by teaching. You can fortify your group by teaching them the truth. Diba? Sinabi ng Panginoong Kristo, ang pagkain ko ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang nagpapalakas sa akin, nagpapasigla sa akin, ay yung sundin, gawin, at tapusin ang kalooban ng Panginoon. So, dapat, ang point dito ng Panginoon, dapat yan din ang maging attitude ninyo. Dapat yan din ang makita ninyo, no? Sa paglilingkod sa Panginoon, that our strength is to finish the will of God. Dapat yan ang nag-i-excite sa inyo, no?
Dapat yan ang nagpapagising sa inyo, nagpapabangon sa inyo tuwing umaga. No? At tulad nga ng sabi ng isang komersyal, bakit ka bumabangon? No? Sabi nung bagong komersyal, bakit ka puyat at ngayon ka lang bumangon? Sino ang pumuyat sa iyong gabi? Okay? So mga kapatid, ito ang dahilan bakit po lagi nating ibinabahagi ang salita ng Diyos. Every time na tayo po ay nagsasama-sama dito, hindi mawawala ang preaching ng salita ng Panginoon. Because ito po ang magpapalakas sa atin. No? Kaya sana, no, ang dahilan kung bakit tayo pupunta sa church ay dahil sa magandang facility doon. No? Guwapo yung pastor doon. Totoo naman yun. Joke lang. Joke lang yun. Pero sana po ang dahilan kung bakit tayo pupunta sa church sapagkat sa simbahan yan, sa lugar na yan, pinag-aaralan ng salita ng Diyos na nagpapalakas na. Hindi dahil sa facilities, hindi dahil sa magandang mga magandang kantahan, no? Magandang gamit, hindi po. Hindi ang number one reason bakit tayo pupunta dito sapagkat tayo po ay nag-aaral ng salita ng Panginoon. So, by teaching, you can fortify your group. Second, okay, ito pa pala. Sabi sa Matthew chapter 28, verses 19 and 20, and teaching them to obey everything I have commanded you. So, again, when you choose to teach the Word of God to one another, kalooban ng Diyos yun. Sapagkat yan ang utos niya. No? Pagkatapos na sharean mo ng salita ng Panginoon, pagkatapos na siya ay makakilala sa Panginoon, pagpabautismo siya, ang sabi niya, teach them to obey everything. Hindi some. Okay? Hindi few things, but everything that I have commanded you. Okay? So, dito po sa CGBC Satellite, sa CGBC family, ito po ang aming goal. No? By God's grace and by God's wisdom, ang mga manggagawa po ninyo will try their best, no, to teach you everything that God has commanded each one of us. Bakit po? To fortify us, to strengthen each one of us. Sapagkat pagka isang grupo lang o ilan lang ang malalakas, matatapos po ang gawain. Pero matagal. Di ba ba? At itong mga kokonting ito, pagdating nila sa finish line, sa tingin ninyo, ano daw mga itsura nila? Mga haras na, may mga sakit na, mga papilay-pilay na. Pero kung sama-sama tayo mga kapatid, magtutulong-tulong tayo na tapusin ang gawain ng Panginoon. Matatapos tayo ng maayos, masaya, di ba? At excited sa kung ano ang gagawin ng Panginoon. Ano ang blessing na ibibigay ng Panginoon sa bawat isa. At ang maganda, pag sama-sama natin itong tinapos, hindi po iilan lang ang makakatanggap ng gantimpala. Lahat tayo. Di ba mas masaya yun? Kasi kung iilan lang ang makakatanggap ng gantimpala, ano ang mangyayari? May inggitan yan sigurado. May isa sabihin, bakit yun nakatanggap ng ano? Kunti lang ang effort na binigay nyo na. Mas marami sa akin ah. Ganun ang mangyayari. Kaya ang gusto ng Panginoon na kapatid, sa atin, dito po sa CGBC Satellite, all of us will work together, will finish the work together. Okay? Sabi po sa Colossians chapter 3, verse 16, let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your hearts. Teach and admonish one another. Okay? Turuan natin at ano bang Tagalog sa admonish? Paalalahanan natin. Okay? Ang bawat isa. Sabihin natin, Brad, nasa Kadaski. O kaya, Brad, kumusta yung yung ating mga readings or sister? Na ano ba? Or kumusta ba yung mensahe? Ano bang natutunan mo? Nagagawa ba natin? Yun po ay mga simpleng paalaala, pero yun po ay
kalooban ng Diyos, yun ay nakalagay sa salita ng Lord. Let us remind one another. Okay? At lagi ko pong sinasabi ito, gently. Huwag yung pasigaw, huwag yung pagalit. No? Like ganito, absent ka na naman. No, di ba? Parang, anong dating nun sa iyo? Pagka ganun ang tono. Kaysa yung, Brad, nasa ka last week? Di ba? Gentle answer. Gentle words. Okay? So, ito po ang makikita po natin na gagawin sa atin ng Holy Scriptures. At pagka tinuro natin, no, nagpapalakas po ito. Next, hindi lamang by teaching, but be an example. No? Marami sa atin, magaling lang magsalita, pero kulang sa gawa. Di po ba? May mga kilala siguro tayong gano'n. No? At marahil ganun tayo. Ang galing nating makakita ng mali, makapuna ng mali. Pero yung ating pagkakamali, hindi natin po nakikita. Diba? We need to set an example. We need to be an example sa bawat isa. Pagdating sa katapatan, sana maging halimbawa tayo, honesty, humility, tayo po ay maging halimbawa. Sabi po ni Apostol Pablo, or kung babalikan natin itong John 4:34, "My food," said Jesus, "is to do the will of Him who sent me and to finish His work." So dito po, the Lord is not just teaching them, but setting an example na ako, ang pagkain ko, ang nagpapalakas sa akin, ay yung gawin ng kalooban ng Panginoon. At all His life, yun ang kanyang ginawa, yung kalooban ng Panginoon. Ang sabi po sa 1 Timothy chapter 4, verse 12, "Don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity." Ang sabi po ni Apostol Pablo kay Timothy, sapagkat si Timothy, batang pastor lang siya. At noon po, yung edad na 40 years old ay bata pa. Sinong 40? May 40? Ang tingin sa inyo yan, bata pa. Naalala ko nung ako sa Germany, ako ay 35 years old. 32 years old. Pinag-preach ako sa isang congregation. At pagkatapos ko mag-preach, sabi nung isa, "Pastor, next week mag-preach ka ulit." At sabi nung isa, "Huwag na muna natin mag-preach yan, masyado pang bata." So hindi ko alam kung compliment yan or insult. But sa kanila noon, yung 40 years old, bata pa. So sabi niya, "Don't let anyone look down on you because you are young." Siyempre, pagka ikay bata, tapos ang mga members mo ay mga mas may edad sa'yo, ang tendency natin, ay hindi maniwala doon sa speaker, lalo na pagka mga big words ang kanyang mga binabanggit. Pero ang sabi niya, para paniwalaan ka, para hindi ka nila maliitin. Okay? Set an example in your speech, in your conduct, in your love, in your faith, and in purity. Yung pang-araw-araw mong buhay ay maging halimbawa. Hindi lamang sa church, kundi sa work, sa community, sa iyong family, sa school, maging halimbawa mo tayo. In that way, mapapalakas natin ang bawat isa. Mahahawahan natin ang bawat isa. At mas magiging makatotohanan. At magkakaroon po tayo ng authority na magturo kung yung ating tinuturo ay sinasabuhay din po natin. Di po ba? Mas paniniwala tayo doon. May mga tao na ang gagaling magsalita. Pero pag nakikita mo yung buhay nila, mati-turn off ka. Sana tayo mga kapatid, sa biyaya ng Panginoon, protektahan ng Panginoon yung ating personal life. No? Sana pareho yung pinapakita natin sa labas at pagka tayo ay nag-iisa. Okay? Let us pray na magiging halimbawa po tayo sa bawat isa. So, yan po ang pangatlo na ating pong nakita na prinsipyo para
matapos natin ng maayos ang gawain ng Panginoon ng sama-sama. Ang una, we need to focus on the goal, follow our guide, and then fortify our group. At ang panghuli, pang-apat, let us further God's glory. Atin po palawakin ang kalwalhatian ng Panginoon. Sa atin pong paglilingkod sa Kanya, nawa yun lang po ang ating nasa isip. To give God the glory. Sa mga accomplishments na ma-achieve po natin, lalo na sa CGBC Satellite, sa mga masishare natin ng gospel, sa mga tatanggap sa Panginoon, sa ating pong pag-share, pagka dumami na yung mga members po natin, let's always give back the glory to God. That na nangyari po ito because of the grace of God and for His glory alone. Wag po naman nating isipin at ipagmalaki. Kaya malago yung church ang galing ng pastor eh. O kaya ang galing ng mga members eh. Or ang ganda ng mga facilities nila eh. Kompleto sila doon eh. Ang ganda ng training nila eh. Mga kapatid, hindi po yun ang dahilan. Bakit po tayo lalago? Bakit natin matatapos ang gawain ng Panginoon? Mangyayari po ang lahat ng mga bagay because of God's mercy and for the glory of God. Ang Panginoon Kristo, nung natapos niya yung gawain ng Panginoon, ano po ang sabi niya? Basahin niya po natin. Ready? Begin. I have brought you glory on earth by finishing the work you gave me to do. Imagine that, no? Ang resulta nung paggawa ng Panginoong Kristo sa lahat ng utos ng Diyos Ama sa Kanya ay kalwalhatian ng Diyos Ama. At yan po nawa maging nasa puso at isip natin na itong gagawin natin lahat na ito ay magbibigay ng kalwalhatian sa Panginoon. Lahat ng gagawin natin para sa Panginoon, it will give glory to Him. Mga kapatid, ngayon pong umaga, last Sunday na ng July, August na, ilang araw na lang matatapos na ang 2025. Kumusta? Ano po ang ating pinagkakabanahan? Ano po ang ating pong ginagawa? Are we focused? Are we following our guide? Tayo po ba ay ang goal natin ay pinapalakas natin ang isa't isa? Meron po ba tayong moment sa buhay natin na gagawin ko ito to glorify God? Kumusta po? Pagdating kaya ng December, masasabi natin na yung plano ng Panginoon sa CGBC Satellite ay matatapos natin ng maayos na sama-sama. Yan po ang nawa matanim sa puso't isipan natin. Let us participate. Wala pong mawawala. Walang malulugi sa paglilingkod sa Panginoon ng sama-sama. Salamat sa Panginoon sapagkat meron tayong kasiguruhan or buhay na kasiguruhan that the Lord will bless us. Na hindi masasayang nga itong gagawin natin. Pagka mag-decide tayo to work together and to finish His work well together. Tayo po manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong salita namin pong pinag-aralan ngayon. Salamat sapagkat binigyan po kami ng gabay kung paano namin gagawin ang inyong pong kalooban, ang inyong pong plano sa buhay po namin. Panginoon, salamat po sapagkat kung titingnan namin ang aming pong mga sarili ay hindi kami karapat-dapat na bigyan ng ganitong atensyon, bigyan ng ganitong pribilehiyo. Pero salamat po sa napakayaman at hindi namin maunawaan na biyaya at pag-ibig mo. Kami, Panginoon, ay inyong hindi lamang iniligtas, kundi isinali sa dakilang plano mo sa sanglibutan ito. Lord, tulungan mo kami dito po sa church na magsama-sama. Wala kaming iwanan. Sikapin po namin, Panginoon, na palakasin ang bawat isa upang matapos namin ang gawain mo, lalo na ngayong 2025, ng maayos at sama-sama. Salamat po, Panginoon, ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.